Yo, kumusta? Same day shoot na lang to. Ito yung content 5 natin or pang 5 natin video. Pag-usapan natin, liba tayong pwesto. Pag-usapan natin ngayon ay ang school. Yan, na-attract siya sa mukha ko. Di ba tayo ng pwesto? Sarap ko yung pinto. Para tahimik, di ba? There you go. So, wow. Ang naman ng lighting. Ang lighting dito. So, yun nga, tulad ng sinabi ko, school. Pagkakaalam ko may dalawang klase ng school. So, yung public or yung parang accessible sa lahat, and government school. Wait, parang public din yun eh. So, yung isa siguro tawagin natin private. Hindi ko alam. So, yan. Pros and cons. Alam ko sa private, na ano ko lang din to dun sa kakilala ko. Yung private na school na papasukan niya dapat is wala silang sariling restaurant. So, kino-compare ko siya sa school na pinapasukan ko, which is meron siyang restaurant, sariling restaurant. So, pag walang sariling restaurant yung school, binibase ko to sa pagiging chef ha. So, yun nga, tulad ng sinasabi ko, pag walang restaurant yung school mo, hahanap ka ng restaurant, or yung school mo maghahanap ng restaurant para sa'yo. So, ang tawag doon is work placement. Magtatrabaho ka doon ng certain hours, and that's unpaid. Parang OJT. Tama ba? OJT, dyan sa Pilipinas. And then, yun ang cons ng public or yung private. Tawagin natin siyang private. Yun yung con niya. And then, pro, siguro, yun, pro niya, mas mura yung tuition. Mas mura yung tuition ng several $1,000. And then, ito naman tayo sa kabila, which is yung government. Pros niya is, yun, tulad ng sinabi ko, yung school na pinapasukan ko, yung mga facilities niya is complete. Kasi yung government nga ay gusto nila pag natapos mo yung course mo, ready ka na talaga sa pagtatrabaho ganyan sa workforce. And con niya naman siguro is mahal siya. mahal talaga siya. So, sa mga video ko, sa mga susunod ko na video, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung ginagastos ko dito. Mahal talaga siya. And next is list of schools. Nung kinonta ko yung agent ko noon, and then sinabi ko sa kanila yung gusto kong aralin or yung interested ako ng course dito, may binigay silang school. And then, nakalimutan ko yung pangalan. API ata, or something. Kakalkalin ko sa mga email ko. And nililink ko siguro sa baba yung website nila. And then, meron na kaming school in mind that time.
parang tinignan lang namin kung ano yung recommend ng agent. So, yung pinapaswang school is TAFE. TAFE is a government school. Kagaya nga nung sinabi ko. Kompleto siya sa facilities. Meron siya sarili niyang restaurant. Ang tawag sa kanya is Pavilion. Pavilion Restaurant. So, sa restaurant na yon is bawal ang walk-in. Mag-reservation ka online or mag-call ka sa kanila. Tawag ka sa kanila. Yan. So, ang naging experience ko doon, first year is chef. Yan, nagluluto kami sa likod. Sobrang enjoy talaga. Kasi kompleto lahat ng gamit. Kompleto lahat ng mga ingredients na pinoprovide nila. And yun nga pala, may mga required ka din na bilhin, which is alam ko babanggitin ko sa iba pang video. Wait, i-check ko. Yep. So, sa mga susunod ko na video, babanggitin ko dun yung mga kailangan gamitin kung nagbabalak ka maging chef. So, kung gusto mo naman mag-uni, is meron sila yung mga private na school. Katulad ng Curtin University. Hindi ata yun private. Hindi ko sure. Kasi di naman ako nag-uni. And then, ang sure ako na uni and sa government siya is ECU. Kung saan ako pumapasok ngayon, magkatabi lang sila. Magkatabi lang silang dalawa. ECU and TAFE. Magkatabi lang. And then, why I chose my school? Kagaya na sinabi ko, bago ako pumunta dito, nandito si Papa. And si Papa, siya yung nag-scout talaga ng school. Pumunta siya. And then, nakita niya, maganda yung facility. May sariling, restaurant. And kumpleto talaga. Na pagka natapos ka, pwede ka na nang i-hire ng mga company. Then, yun, what's in there? Facilities. Kaya na sinabi ko, ulit-ulit na lang, is may sarili silang restaurant, kitchen, bar, front of house, ite-train ka din nila. And then, hindi lang pala yun. So, ang TAFE is malaki siyang school. So, meron din doon gym kung gusto mo maging parang fitness coach or something. Meron silang computer lab kung gusto mo maging graphic designer, mga ganyan. And then, bago ako mag school holiday, meron silang tinatayong building, which is alam ko is para sa mga automotive or gusto maging mechanic. Ganyan. Meron din silang bakery. So yun, patisserie. Hindi ko alam kung paano banggitin. And then, meron silang parang greenhouse something. Kung gusto mo sa agriculture, meron din sila. Basta madami. And then, ECU naman, di pa ako nakapasok. So, check nyo na lang siguro sa website nila kung mag-i-uni kayo. Yan. What's it like in there? So, paano ba yung environment doon? Yung environment doon is parang normal lang na school. Ganyan. Yung mga kaklase ka. Yun lang, yung mga magiging kaklase mo, hindi mo sure kung kaedad mo ba sila. Ganyan. Kasi halo-halo talaga kayo. And then, nung una, akala ko, parang nasa ibang bansa ako. Kailangan kong mag-act na iba. Ganyan. Pero, hindi. Maging kayo lang. Maging, lang kayo. Natural. Yan lang masasabi ko. Kasi pag natural kayo, itong kayo
mapansin ng mga tao, and yun, magiging ano kayo, doon kayo makahalubilo sa mga tao, makakamit kayo ng mga tao. How is it going so far sa studies ko? So, paano nabanggit ko na ata sa first ko na video na patapos na ako. So, second year ko na to. Diploma na yung ginagawa ko ngayon. So, tapos na ako ng Cert 3, Cert 4, and magde-diploma na ako ngayon. Diploma is the last step, and kailangan ko na mag-apply ng graduate visa after that. And naghanap na ako ng mga job na pasok siya sa pinag-aralan ko para malay mo may sponsoran ako ng visa, di ba? Pero meron din sila ano dito, ibang way para maging PR. Hindi ko alam kung sasabihin ko yon sa iba kong sa mga future kong content. Pero baka gawin ko yun ng sariling video. Yan. So, hindi ako na muna tatapusin yung video na to. And kagaya na sinabi ko, like, comment, and subscribe na din kayo dito sa channel ko. And supportahan niyo sana ako. Ang maganda mag-video dito, no?